ating banal na misa. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamalitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong butihing Kura Paroko, Reverend Father Danichi Wee. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kanyang kapurihay manatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon, siya'y ating pasalamatan sa pagsasama at pagtitipon ng kanyang mga anak. Pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Ang kaniyang kapurihay manatili magpakailanman. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi maidarangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang sa iyong pamumuno at pangangasiwang magiliw, mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit na namin sa makalangit mong pagpapala. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon, magpunta ka sa bahay ng magpapalayok at may ipahayag ako sa iyo. Nagpunta naman ako at dinatnan ko ang magpapalayok sa kanyang gawaan. Nakita kong kapag ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Pagkatapos, sinabi sa akin ng Panginoon, hindi ko ba magagawa sa bayang Israel ang ginawa ng magpapalayok sa luwad na iyon? Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Akong Panginoon ang may sabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng atin pong itutugon. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob, tayo pong lahat. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit na kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok, ang anumang balangkas nila'y natatapos. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat, at lahat ng bagay. Mapalad ang kinukupkup ng poong Diyos ni Jacob. Tumayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kami yung parangalan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Hallelujah,
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay katulad din ng isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno, ay hinila ito sa pampang at naupo ang mga tao upang pagbukod-bukurin ang mga isda. Tinipon nila sa mga sisidlan ang mabubuti, ngunit itinapon ang mga walang kwenta. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel at ihihiwalay ang mga makasalanan sa mga banal at iahagis ang mga makasalanan sa maningas na pugon. Dooy, mananangis sila at mangangalit ang kanilang ngipin. Nauunawaan na ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi niya sa kanila, kaya nga ang bawat eskriba na kumikilala sa paghahari ng Diyos ay tulad ng isang puno ng sambahayan na kumukuha ng mga bagay na bago at luma sa kaniyang taguan. Nang masabi na ni Jesus ang mga talinhagang ito, siya ay umalis doon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat na nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Muling nagpapakita ang ating mga pagbasa ng mga imahe para maunawaan natin ng malinaw at ng husto ang aral na nais ituro sa atin sa araw na ito. Mga imahe. Punta tayo sa ating unang pagbasa. Narinig natin kung paano inutusan at pinapunta ng Panginoon si Jeremias sa isang magpapalayok. Nakakita na ba kayo ng magpapalayok? Nakakita na ang lahat, hindi ba? No? Alam natin kung ano ang trabaho ng isang magpapalayok. Alam natin kung paano ginagawa ang palayok. Saan gawa ang palayok? Sa putik. No? Napansin ni Jeremias kung paano ginagawa ang isang sisidlan. Sabi ni Jeremias, nakita kong kapag ang ginagawa niyang sisidlan ay nasira, minamasa niya uli ang luwad at hinuhugisan ng panibago. Di ba ganon? Pamilyar tayo, no? Kapag nasira, hindi mo itutuloy. Tama? Pag tinuloy mo, ano mangyayari? Pangit ang kalalabasan. Di ba? Pag may uka, ang luwad o yung clay, hindi mo na itutuloy. Uulitin mo. Gagawa ka ng panibago, sisirain. Tama? Sisirain. At hindi ka manghihinayang sirain. Bakit? Pwede pa namang ulitin eh. Diba? Hindi ka manghihinayang, di mo sabi, ay, sayang eh. No? Sira naman eh. Hindi pantay. Tabingi, maliit yung bibig. Diba? Hindi ka manghihinayang sirain. Uulitin mo. Kesa ituloy mo, tapos, pag natuyo, pag naging palayok, diba, mas dun ka manghihinayang.
ganito ipinapakita ng Panginoon kay Jeremias kung paanong nasa kamay ng magpapalayok ang putik para hulmahin at pormahin ang anumang hugis na nais nito. Ganito din ang Panginoon sa tao. Nasa kamay ng Diyos kung paano niya huhulmahin, huhugisin, at ipoporma ang isang tao. Kaya nga, nasabi ng Panginoon, kayo ay nasa mga kamay ko, tulad ng luwad sa kamay ng magpapalayok. Tunay naman talaga na nasa kamay ng Diyos ang ating buhay. Naniniwala ba kayo doon? Nasa Diyos, nasa Kanyang mga kamay ang ating buhay. Kung ano man ang nais niya, siyang mangyayari. Meron lang ilusyon ng tao na nasa Kanyang kamay ang buhay. Ilusyon natin yun. Akala niya kung anong Kanyang gusto, mangyayari. Nangyayari ba? Well, minsan nangyayari. Totoo naman, kung anong gusto mo mag-asawa. Mangyayari? O, nangyayari. Diba? Gusto mong awayin ang asawa mo, nangyayari? O, nangyayari. Ang gagaling nyo nga dyan di ba? O, di ba? Gusto mo manira ng kapwa, nangyayari? Nangyayari. Gusto mo magsugal, gusto mo magchismis, gusto mo mag-inom, gusto mo magbisyo, nangyayari? Nangyayari. Nangyayari. No? Ilusyon natin yun Nasa ating kamay. Kaya nga, ang sabi ng iba, my life, my rules. Nasa kamay natin. Akala natin ang gusto niya o ang gusto natin siyang mangyayari. Ang hindi alam ng tao, hinahayaan lang tayo ng Diyos na gawin ang ating nais dahil sa pagmamahal. Dahil sa pagmamahal. Di ba ganun pagmahal mong tao? No? Binibigay mo ang kanyang gusto. Pinagbibigyan mo. Pinagpapasensyahan mo. Pero ang totoo, sa isang pitik, kaya ng Diyos sirain o buuin ang isang tao. Depende sa kanyang gusto. Kaya nga, may mga nangyayari sa atin na hindi natin ginusto o hindi natin ginawa, pero nangyari. May nangyari bang ganun sa inyo? Yung hindi mo naman ginusto, pero nangyari. Minsan, may mga pinipilit lang tayo na mangyari, pero hindi nangyayari. Diba? Nangyayari yon dahil nga hindi o wala sa kamay ng tao ang buhay, kundi nasa Diyos. Nasa Diyos. Kaya nga ang gandang imahe ng pinapakita ng Panginoon. Yung imahe ng magpapalayok. No? Kung hahayaan lang natin na tayo ang maging luwad o clay. Pero kung ikaw ang kamay, hindi mo kayang gawing pormahin ng maganda ang isang luwad. Dahil tanging ang Diyos lang ang makakagawa ng isang magandang obra. Tanging Diyos lang ang makakagawa ng isang magandang obra. Kaya magpahulma, magpahugis sa Diyos. Samantala, ganito ang pinapakita rin ni Jesus sa ating ebanghelyo. Gaya na lang ng imahe ng isang lambat. Ikinumpara ito ni Jesus sa isang paghahari ng Diyos. Ginamit niya ang imahe ng lambat para ipakita na bagaman tila nasa kamay ng tao ang panguhuli, di ba ganon? Siya yung nasusunod. Nasa kamay ng tao ang panguhuli. Siyang nasusunod kung saan at kailan niya ihahagis ang lambat. Tama? Pero, wala sa kamay ng tao kung ano ang mahuhuli. Pag hinagis mo lambat, hindi mo alam kung may tsinelas dyan.
no? Lalo na sa dagat ng Pilipinas, no? Hindi mo alam, baka may lata ng sardinas. Hindi mo alam kung ano-ano pa mahukuli mo. Pag hinagis mo na, wala sa kamay mo. Wala sa kamay ng tao kung anong pwede niyang mahuli. Kung anong klase ng isda. Kung may mapapakinabangan o kung walang kwenta. Wala siyang kontrol sa kung ano ang mahuhuli. Pero matapos hilahin sa pampang ang lambat, may pagbubukod-bukod na mangyayari. Ihihiwalay ang mabubuti at ilalagay sa sisidlan. Samantala, ang mga walang kwenta, itatapon. Parang sa ating buhay, hindi ba? Madalas, hindi natin napipili ang ating iniisip, ang ating nararamdaman, at ang ating ginagawa. Napipili ba? Well, pwedeng piliin, pero madalas, hindi natin pinipili. Kaya nga, kapag nakakagawa ng mali, anong palusot natin? Hindi ko sinasadya. Hello? Totoo ba? Hindi mo sinasadya? Pinalo mo anak mo, Romel eh. Hindi mo sinasadya? May kasalanan daw ng atwiran na, di ba? Pero alam mo, hindi mo pwedeng sabihin, hindi mo sinasadya. Di ba? Naging makulit si Shadel eh. Tapos napikon ka, naubos pasensya mo, papaluin mo. Di ba? Tapos sasabihin mo, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na magkakaganon. Yan ang madalas palusot. Di ba? Nawala ako sa sarili. Di ba? Ano ngayon ang totoo? Nasa kamay natin o wala? Di ba ang gulo? Di ba ang gulo? Kung minsan sasabihin ng tao, my life, my rules. Nasa kamay ko ang mangyayari. Pero kapag bulilyaso ang palusot, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam. Bakit ganon? Hindi ko wala. Nawala ng dilim ang paningin ko. Ang kulit ng tao, no? Ang gulo. Kaya nga, ang ganda ng pinapakita sa atin ng mga imahe. Pumailalim ka sa Diyos at siyang bahalang huhugis at poporma sa iyo. Mga kapatid, magandang paalala sa atin ang pagbubukod na mangyayari sa katapusan. Habang hindi pa nangyayari at dumadating ang katapusan, iisipin at pipiliin na natin ang gagawin para hindi na magkasala at magkamali. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Tumugon tayo na may pananalig sa paanyaya ng Diyos na pumasok sa kaniyang kaharian. Buong kababaang loob tayong manalangin at ating sambitin, Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang simbahan, naway huwag tumigil sa pagpapahayag ng Ebanghelyo sa lahat ng tao, dako, wika at kultura. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga tao, naway huwag manatiling sarado sa nakaugaliang kultura, bagkus mapayaman nila ang isa't isa sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga walang-wala sa mundong ito, naway maging mga tagapagmana ng kayamanan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga pinanghihinaan na ng loob dahil sa bigat ng kanilang mga pagsubok at karamdaman, naway huwag ipinid ang kanilang puso at bagkus palalimin pa ang kanilang pananampalataya kay Kristo sa dinaranas nilang mga pagdurusa.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Ang mga namatay, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong paghahari. Panginoong Diyos, makibahagi nawa kami sa iyong pag-ibig na bukas sa lahat ng tao. Tanggapin mo kaming lahat, kasama ng aming mga kapatid na si Jesucristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Aming alay, itong alak at tinapay sa altar mo ilalagay. Tanggapin sa iyong kamay, alay namin, aming buhay. Bawat galaw at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at ngayoy aming inihahanda sa iyong dambana upang sa aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon.
sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iparintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito ay magdulot ng pag-unlad sa ipinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat